Nagsisimula ang pelikula kay Frank Perry, isang lalaking ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-iisip kay Zoe, ang anak na babae na pinakamamahal niya higit sa lahat. Taglay ang mabigat na ekspresyon. Naglakad siya sa luma at sira-sirang mga pasilyo na gumugol sa kanya sa loob ng 14 na taon. Ginagampanan niya ang kanyang nakagawian, tahimik na nagtatrabaho sa labahan ng bilangguan tulad ng ginagawa niya araw-araw. Pabalik sa kanyang selda, nagkita-kita si Frank at si Risa, ang pinakamakapangyarihang bilanggo sa lahat. Pagdating niya sa kanyang selda, nadatnan niya ang kanyang kasama sa selda na si Hedges, na iniimpake ang kanyang mga gamit. Ipinapalagay ni Frank na ililipat siya sa ibang bilangguan, ngunit isiniwalat ni Hedges na siya ay pinalaya na. Ikinagulat ni Frank ang balita, hindi dahil gusto niya itong pigilan, kundi dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali ang kalayaan para sa sinuman. Lalo lang nitong pinapalubog si Frank sa sarili niyang mga iniisip. Di nagtagal, isang bilanggo na nagngangalang Tutan ang sumigaw ng babala na may mga bagong bilanggo na dumating. Nagmamadaling lumabas ang lahat para masaksihan ang ritual na laging sumusunod. Ang mga bagong dating, karamihan sa kanila ay walang damit panloob, ay napipilitang maglakad sa makitid na landas habang sinisigawan, kinukutya, at tinatakot sila ng mga bitiranong bilanggo. Kabilang sa mga bagong dating si Lacey, na malinaw na hindi komportable sa buong pangyayari. Sinusubukan niyang magmadali sa gitna ng kaguluhan, gustong makatakas sa atensyon ng mga taong nanunokso sa kanya. Di nagtagal, naging malinaw na si Lacey ang itinalaga bilang bagong kasama ni Frank sa selda. Gayunpaman, halos walang reaksyon si Frank. Nanatili siyang malayo at nakakulong sa sarili niyang isipan. Hindi nagtagal, isang gwardya ang naghatid ng liham kay Frank, isang bagay na matagal na niyang hindi natatanggap. Naguguluhan, pagkatapos ay binuksan ito. Dinudurog siya ng laman ng sobra. Isinisiwalat ng liham na ang kanyang anak na si Zoe ay nalulong sa droga at 2 beses nang inatake sa puso. Lungkot na lungkot, tinitigan ni Frank ang kanyang larawan ng may matinding pananabik habang namamatay ang mga ilaw para sa gabi. Sa di kalayuan, nahihirapang makatulog si Lacey, nalulula sa ingay at kalupitan sa paligid, mabilis na napagtanto na ang mabuhay dito ay hindi magiging madali. Kinabukasan, binisita ni Frank ang maliit na kapilya ng bilangguan. Binasa niya muli ang liham, hinarap ang masakit na katotohanan na wala siyang kapangyarihang tulungan ang kanyang anak na babae mula sa likod ng mga rehas. Sa tahimik na sandaling ito, gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan niyang humanap ng paraan para maabutin ito bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos, ang sapa ng kakahuyan sa tabi niya ay pumukaw ng isang ideya, biglaan at desperado. Isang plano para makatakas. Para sa isang lalaking kasing edad niya, ito ay halos imposible. Pero iyon na lang ang natitirang daan na nakikita niya. Samantala, sa kabilang sulok ng bilangguan, tahimik na pinapatakbo ni Batista at Risa ang kanilang ilegal na operasyon sa labas ng silid-aklatan. Palihim na gumagawa si Batista ng sarili niyang mga gamot habang si Risa at ang kanyang mga tauhan ang namamahala sa pamamahagi. Isang desperadong adik na nagngangalang Tony ang sumubok na magmakaawa kay Batista para sa isang dosis, ngunit tinanggihan siya ni Batista at sinabihan itong humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Riza. Naiinip at balisa, padabog na pumasok si Tony sa silid-aklatan ngunit pinigilan siya ni Riza bago pa man ito manggulo. Halatang naiirita si Riza, sawang-sawa na sa inaasal ni Tony at kawalan ng respeto sa awtoridad nito. Habang nangyayari ito, patuloy si Frank sa pagbuo ng kanyang plano sa pagtakas. Pinag-aaralan niya ang mga kahinaan ng bilangguan sa pamamagitan ng mga lagusan at mga tubo ng hangin, naghahanap ng anumang pagkakataon. Balak niyang sabihin sa kanyang matalik na kaibigang si Brody ang tungkol sa plano, ngunit hiniling muna niya kay Lacey na umalis ng silid. Agad na naramdaman ni Brody na may paparating na seryosong bagay. Habang palabas si Lacey, pinanood siya ng ibang mga bilanggo ng may halong kuryosidad at pananakot. May ilan pang ang sumusunod sa kanya, nakaharang sa kanyang dadaanan. Para maiwasan ang alitan, nagmamadaling bumaba si Lacey sa hagdan patungo sa shower area, ngunit tumindi ang tensyon ng sundan siya ni Tony. Nakulong at takot, umatras si Lacey habang papalapit si Tony nang may nagbabantang titig. Pagbalik sa loob, gulat na nakinig si Brody habang tinatanong ni Frank kung ang bentilasyon ng labahan ay nakakonekta sa sistema ng imburnal. Kalmadong ipinaliwanag ni Frank ang liham at inamin na kailangan niyang makontak ang kanyang anak anuman ang panganib. Mariing tinututulan ni Brody ang ideya, ngunit kinumpirma niya na ang bentilasyon ay patungo nga sa mga imburnal. Binalaan din niya si Frank tungkol sa isang bakal na harang na nakaharang sa daan. Nang marinig ito, ibinahagi ni Frank ang kanyang susunod na hakbang. Plano niyang kunin si Lenny Drake, isang dating boksingero na kilala sa paglusot sa mahihirap na balakid. Hindi maintindihan ni Brody ang kabaliwan ng planong ito, kaya nakipagtalo siya kay Frank bago umalis. Kasabay nito, bumalik si Lacey sa selda, bagbog, nanginginig, at labis na traumatisado mula sa kanyang engkwentro kay Tony. Umakyat siya sa kanyang kama at sinubukang pakalmayan ang sarili. Kinabukasan, tumungo si Frank sa gym ng bilangguan upang hanapin si Lenny Drake.
Tila walang interes at ayaw makialam si Drake, ngunit ipinaliwanag ni Frank ang plano ng pagtakas sa mahinahon at matatag na tono, na binabalangkas kung bakit kailangan niya ang lakas ni Drake. Maingat na hindi maakit ang atensyon ng gwardya, nagbigay si Frank ng huling salita sa pamamagitan ng pag-aalok kay Drake ng posibilidad ng kalayaan. Nag-atubili si Drake, pinag-isipan ito, pagkatapos ay pumayag na sumama sa pagtakas. Sa mga sumunod na araw, palihim na nagkita sina Frank, Brody, at Drake para planuhin ang bawat detalye. Tinatalakay nila ang mga posibleng ruta, ang mga mahihinang bahagi ng mga pader, at ang mga kagamitang kakailanganin nila upang maiwasan ang paghihinala. Nagkukumpulan sila sa paligid ng mga larong domino habang tahimik na nagbabahagi na ng impormasyon. Ipinakita rin ni Frank kay Drake ang isang butas na gawa sa kahoy sa isang krus na bakal sa loob ng kapilya ng bilangguan na maaaring gawing kapaki-pakinabang na kagamitan. Gumawa siya ng wax imprint ng susi ng kapilya at ibinigay ito kay Drake, na gagawa naman ng replika at magnakaw ng mga kailangan nila. Gamit ang bineklos na krus na bakal bilang base, sinimulan ni Drake ang paggawa ng kagamitan para sa pagtakas, ngunit napagtanto niyang kailangan niya ng isa pang bahagi upang makumpleto ito. Samantala, binabantayan sila ni Tony ng mabuti, ramdam niyang may pinaplano sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa mga sumunod na araw, magdaraos ang bilangguan ng isang brutal na laban sa boxing kung saan makakaharap ni Drake si Tuton, isang malakas na mandirigmang kinatatakutan ng lahat. Ginawa ni Drake ang lahat para ipagtanggol ang sarili, ngunit sunod-sunod ang tama sa kanya hanggang sa mapuno ng dugo ang kanyang mukha. Nang tila ba tuluyan na siyang matamba, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Drake na nagpalipad ng diamanteng ngipin sa sahig. Sinamantala ni Drake ang pagkakataon, tahimik na ibinulsa ang diamante bago siya muling natamba at binuhat palabas. Nang gabing iyon, ginamit niya ang diamante. Taglay ang matatag na focus ng isang taong buong buhay niya ay nakayanan ang pressure, ikinabit ni Drake ang diamante sa isang maliit na, drum na bakal na dati niyang ninakaw. Piraso-piraso, gumagawa siya ng isang simple ngunit epektibong kagamitan sa paggupit, isang bagay na maaaring makatulong sa kanila na malagpasan ang bakal na harang na nakatayo sa pagitan nila at ng kalayaan. Kinabukasan, pinagmasdan ni Frank ang alulod ng banyo, ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin nang mapansin niyang pinagmamasdan siya ni Tony. Kinulong siya ni Tony at humingi ng mga drug gawa ni Batista, habang nagbabantang ibubunyag ang planong pagtakas kung hindi niya makuha ang gusto nito. Sinubukan ni Frank na manatiling kalmado, kahit na parang totoong-totoo ang babala dahil sa titig ni Tony. Di nagtagal, natagpuan ni Frank si Lacey na sinusubukang saktan ang sarili gamit ang isang pansamantalang kutsilyo. Dahil sa pinaghalong galit at takot, hinayla siya ni Frank paatras at binalaan na ang ganitong uri ng walang ingat na gawain ay makakaagaw lamang ng atensyon na maglalagay sa buong pagtakas sa panganib. Habang nanananghalian, naramdaman ni Brody na may mali. Ipinaliwanag ni Frank ang banta ni Tony at magkasama silang nagpasyang lapitan si Batista, umaasang makumbinsi ito na sumama sa kanilang pagtakas kapalit ng sarili niyang supply ng droga. Ngunit nang mag-alok si Frank, tinanggihan ito ni Batista at sa halip ay iminungkahi na lasunin nila si Tony. Nag-alangan si Frank, nag-aalala sa magiging kahihinatnan kung sakaling malaman ito ni Reza. Pero binaliwala lang ito ni Batista, at sinasabing palaging namamatay ang mga adik dahil sa overdose. Nag-aatubili man, pumayag si Frank. Naghanda si Batista ng isang bagong batch ng lason at inilagay ito sa kama ni Frank habang kinukuha ang mga labahin. Kinabukasan, nagising si Lacey at nakita si Tony na nakaharap sa kanya na may nakakatakot na titig. Mabilis na tumindi ang takot nang mas mahigpit siyang niyakap ni Tony at nilinaw kung sino ang may kontrol. Nang kontento na sa takot na itinanim niya, iniwan ni Tony si Lacey at dumiretso kay Frank para kunin ang mga gamot. Habang naghahanda si Frank na ibigay ang dosis ng lason, isa sa mga kakampi ni Tony, si Sykes, ang pumasok sa silid para subukan muna ito. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni Frank. Kung si Sykes ang unang tamaan, malalaman agad ni Tony na kontaminado ang mga droga. Sinubukan ni Frank na pigilan, pero naiinip na si Tony, at mas lalong itinulak si Frank hanggang sa ma-corner siya nito. Dahil wala nang natitirang pagpipilian, binuksan ni Frank ang cabinet kung saan nakatago ang mga droga. Ngunit nang susubukan na ni Sykes ang batch, sumugod si Lacey, hinawakan ang isang upuan at paulit-ulit itong inihampas sa ulo ni Tony hanggang sa matambos si Tony. Sa matinding takot at galit, dumampot si Lacey ng unan at sinubukang patayin ito. Nang mapagtanto ang nangyayari, sumugod si Frank at hinayla ang unan, naiwan si Tony na malubhang nasugatan at halos walang malay sa sahig. Sa kaguluhang sumunod, kinuha ni Sykes ang mga gamot na may lason at tumakbo palabas ng silid. Habang si Tony, na buhay pa ngunit malubhang nasugatan, ay nahihirapang tumayo. Nanginginig ang kanyang katawan habang pasuray-suray na naglalakad patungo sa pinto, tinatawag si Reza gamit ang boses na parang kabayo at takot. Pinanood ng mga bilanggo ang kanyang pagkatisod sa pasilyo hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng balanse sa hagdan. Malakas siyang natamba at ang pagbitak ng kanyang leeg ay umalangaw-ngaw sa buong block. Sa sandaling iyon, nagmamadaling ibalita kay Reza ang nangyari sa kanyang kapatid.
Tumunog ang alarma ng bilangguan sa buong globe na pumuno sa mga pasilyo ng isang malakas na babala. Mabilis na nilock ni Frank ang pinto ng selda at sinimulang panasan ang dugo sa sahig. Inayos niya ang pagkakaayos ng kama sa desperadong pagtatangkang itago ang nangyari, alam niyang huli na ang lahat. Patuloy na tumutunog ang alarm at ang nagmamadaling mga yabag ay pumupuno sa pasilyo sa labas. Nakahiga si Lacey sa kanyang kama, nanginginig at blankong nakatitig sa kisame. Binalot ng takot ang kanyang isipan, iniisip ang mga posibleng kahihinatnan nito. Sinubukan ni Frank na pagkalmayan siya gamit ang malumanay na mga senyales sa isang pilit at matatag na boses, ngunit alam nilang dalawa na ang sitwasyon ay lumala na ng husto. Nang tingnan ni Frank ang litrato ng kanyang anak na babae, sinabi niya kay Lacey na magiging maayos din ang lahat. Di nagtagal, si Lacey ay dinala sa isang nakakulong na nag-iisa, na iniwan si Frank at ang iba pa upang magtalo kung iiwan ba siya. Tumanggi si Frank noong una, dahil ayaw niyang hayaang harapin ni Lacey ang puot ni Riza ng mag-isa. Pero nang magpasya ang iba pang miyembro ng grupo na pakawalan siya. At ubiling sumang-ayon si Frank at ibinalik nila ang kanilang focus sa planong pagtakas. Samantala, natuklasan ni Riza ang walang buhay na katawan ni Sykes, bunga ng mga nakal-alasong gamot. Galit at bighati ang sumunod sa kanya pagpasok niya sa selda ni Frank. Naninikip ang dibdib ni Frank dahil sa takot, ngunit sinubukan niyang magmukhang kalmado, at inalok pa nga niya ito ng sigarilyo. Tumanggi si Riza, at nilinaw na hindi niya kayang magpausok malapit sa kanya. Mabilis na pinigilan ni Frank ang sarili, ramdam ang pagtaas ng presyon habang patuloy siyang tinatakot ni Riza gamit ang tahimik at kalkuladong puwersa. Nakatingin lang si Frank habang kinukuha ni Riza ang litrato ni Zoe mula sa mesa at nagtatanong tungkol sa kanyang anak. Ipinaalala niya kay Frank na ang pamilya ay isa sa pinakamahalagang bagay sa mundo, at dapat itong maunawaan ng isang taong nagmamahal sa kanyang anak na babae. Humingi ng paliwanag si Riza para sa karumal-dumal na pagkamatay ni Tony. Nahihirapan si Frank na maging kalmado at sinubukang magloko, ngunit halos agad na naunawaan ni Riza ang kasinungalingan nito. Pinagbantaan niya si Frank at inutusan itong dalhin si Lacey sa kanyang selda pagbalik ni Lacey mula sa pagkakabukod. Matapos ang babalang iyon, umalis si Riza. Mabigat ang banta kahit hindi ito direktang sinabi. Gayunpaman, pinipilit pa rin ni Frank ang sarili na manatiling nakapokus. Ang pagtakas na lamang ang natitirang daan upang matubos ang kanyang sarili bilang isang ama. Siya at ang iba pa ay patuloy sa paghahanda, ipinupuslit ang maliliit na kagamitan sa mga kariton ng labahan at itinatago ang mga ito sa paligid ng bilangguan. Natigil ang lahat nang biglang tinawag si Frank sa visitation room. Maingat siyang pumasok, hindi sigurado kung sino ang nagimbitang makita siya. Sa likod ng salamin ay nakaupo ang isang babaeng puno ng kalungkutan ang mukha. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya habang sinasabi niya kay Frank na pumanaw na ang anak nitong si Zoe. Sa sandaling narinig ni Frank ang mga salita, gumuho ang mundo niya. Ang bigat ng pagkawala ay lubos na pumupuno sa kanya, wala nang iniiwang espasyo para sa anumang bagay. Maya-maya pa, sa wakas ay pinalaya si Lacey mula sa pagkakakulong. Pagbalik niya, nadatnan niya si Frank na tahimik na nakaupo sa kanyang higaan, nakatitig sa larawan ng kanyang anak na babae, na ngayon ay isa na lamang alaala. Magiliw na tinanong ni Frank si Lacey kung saan siya nagmula, habang nagkukwentuhan bilang paraan para manatiling kalmado sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang kanilang maikling pag-uusap ay naging isang maikling sandali ng pagtakas mula sa bigat ng pagkamatay ni Zoe. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Frank ang hinihingi nito, pagkatapos ay inabot kay Lacey ang isang nakatuping sulat at sinabihan itong ihatid ito kay Brody. Hindi maintindihan ni Lacey ang ibig sabihin nito, ngunit sinunod niya ang kahilingan at iniwan si Frank na mag-isa sa selda. Lalong lumubog sa kalungkutan si Frank, dahil alam niyang wala na ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumaban para mabuhay. Samantala, pumasok si Drake sa kwadro ng kumpisalan, kudyat na sa wakas ay isinasagawa na ang planong pagtakas. Nang dumating si Lacey at ibinigay ang sulat kay Brody, binasa ito ni Brody nang may nag-aalalang ekspresyon. Pinili ni Frank na huwag tumakas. Kahit hindi alam ang dahilan, ipinagpatuloy pa rin ng iba ang plano. Pagbalik sa bilangguan, pumasok si Frank sa selda ni Riza. Agad na tinanong ni Riza kung nasaan si Lacey, ngunit mahinahong sumagot si Frank at sa halip ay nagsimulang magkwento tungkol sa isang librong nabasa niya noon. Naiirita, inulit ni Riza ang tanong. Gayunpaman, patuloy na nagsasalita si Frank, ipinaliwanag kung paano itinatampok ng kwento ang mga taong naniniwalang nasa kanila na ang lahat ngunit balang araw ay malilimutan din sila. Nainsulto si Riza at sinubukang takutin siya, ngunit ngumiti lamang si Frank. Pagkatapos ay iniabot ni Frank ang isang maliit at matulis na bagay at sinabi kay Riza na wala na si Lacey. Tumalikod siya para umalis, ngunit bigla siyang sinaksak ni Riza sa likod. Dahil sa matinding sakit, napahiga si Frank sa sahig kasabay ng pagdagsa ng mga gwardya at mediko. Lumabo ang kanyang paningin at nagsimulang maglaho ang totoong mundo. Sa kanyang unti-unting paghina ng kamalayan, naiisip ni Frank ang ibang wakas. Nakikita niya ang kanyang sarili na gumagapang sa mga lagusan, sumisid sa mga tunnel ng paagusan, at naaabot ang huling harang na konkreto.
Naiisip niya si Brody na namamatay sa tabi niya, isang sandaling halos maduraj ang kanyang puso. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang sumusulong. Inilalarawan niya at ni Batista ang pagkakadapa sa riles ng tren na kailangan nilang tawirin. Mabigat ngunit malayo ang bawat pagkawala sa ulap ng kanyang isipan. Sa wakas, sa huling pangitain na naghatid sa kanya lampas sa sakit, narating ni Frank ang isang istasyon kasama si Lacey sa kanyang tabi. Mula roon, naglakad siya papunta sa isang tahimik at magandang parke sa London kung saan niya muling nakilala si Zoe, ang anak na pinakamamahal niya higit sa lahat. Isang muling pagsasama na mangyayari lamang sa katapusan ng kanyang paglalakbay. Salamat sa panonood kaibigan.